Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Iyak si Sara Duterte sa matinding sinapit sa impeachment niya sa Kongreso. Matinding kahihiyan ang kinakaharap ni Sara Duterte sa nalalapit na pagbubukas ng kanyang mga bank accounts pati na rin ang kayamanan ng pamilya Duterte. Malalaman ng taong bayan ang mga dollar accounts at nakulimbat nilang kayamanan. Kung kaya ay todo effort ngayon si Sara Duterte at kanyang mga kaalyado upang maharang at hindi matuloy ang kanyang impeachment. Tinawag niyang fishing expedition umano ang ginagawa sa kanya ng Kongreso upang mangalap ng mga ebidensya laban sa kanya. Dagdag pa niya ay kulang umano ang mga ebidensya na hawak ng prosecution na magdidiin sa kanya. Nagpadala siya ng letter of ad cautelam bilang tugon sa hinihingi o subpena ng Kongreso, bilang tugon sa mga inirereklamong mga kaso niya. Pasado sa Committee on Justice sa Kamara ang impeachment bilang sufficient on substance at sufficient in form. Ibig sabihin ay merong basihan at grounds ang third at fourth impeachment. Dagdag pa ni Congresswoman Attorney Jinky Luestro ay kahit nakareses ang Kongreso at magre-resume pa sa Mayo ay meron ng mga schedules ang pagdinig sa impeachment at tuloy-tuloy pa rin ito. Dahil dito ay kabadong-kabado na ngayon ang Vice Presidente dahil posibleng magko-convict ang Senado bilang impeachment court kung makikita nila ang mga ebidensya. Kung kaya ay usap-usapan ang posibleng pagre-resign ni Sara Duterte sa pwesto upang maiwasan ang kanyang impeachment at posible pang makatakbo sa 2028 presidential elections. Na sinagot naman ni Atty. Jinky Luestro kahit na nag-resign si Sara Duterte ay matutuloy pa rin aniya ang kanyang impeachment. Kung kaya ay wala na talagang takas si Sara Duterte dahil maliban sa matatanggal ito sa pwesto ay posible itong makukulong at masisira ang kanyang pangalan sa publiko. Handa na rin sa ngayon si Ramil Madriaga upang humarap sa Kamara at magbigay ng kanyang salaysay at nalalaman sa pagdideliver o manu niya ng mga pera kina Sara Duterte mula sa operasyon ng Pogo. Si Madriaga ay dating pinagkakatiwalaan ng mga Duterte subalit bumaliktad ito dahil pinabayaan o mano nila itong makulong. Nadiskubre din na merong nagtangka kay Madriaga sa loob ng kulungan na ayon sa NBI ay meron umanong inutusan at nagbayad para kay Madriaga. Nagpasa naman ng resolution sa Representative Chel Diokno upang ilipat si Madriaga sa custody ng Kongreso. Samantala ay booking din ang mga utak at nagsuwol sa 18 ex-Marines. Damay dito ang asawa ni Sara Duterte na si Mans Carpio at Mike Defensor. Isa-isa nang iniimbestigahan ng NBI ang backgrounds ng 18 ex-Marines. Pinaghahandaan na din ng Ombudsman ang pagbubukas ng mga bank accounts ni Sara Duterte. Sa request ng Kamara sa Ombudsman, ipinakilala na rin sa publiko ang Panel of Defense o mga abogado ni Sara Duterte na haharap sa kanyang impeachment. Sa ngayon ay meron ng mga schedules ang Kongreso sa pagdinig sa impeachment. Haharap man o hindi si Sara sa pagdinig ay matutuloy pa rin ang pagdinig ng kanyang impeachment. So, ito mga kabunyog, ang tanong, paano kung mag-file ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Sara? Kasi, the fact na ang ginawa niyang sagot ay answer ad cautelam, ibig sabihin, sumagot lang sila bilang pag-iingat, caution, as a matter of caution. Ang ibig sabihin ng ad cautelam sa Ingles, as a matter of caution. Ibig sabihin, sumagotan niya sila as a matter of caution. O bilang pag-iingat, sumagot sila. Bakit sumagot? Kasi kailangan nilang sumagot kasi dinirikan silang sumagot. Baka naman malagay sila sa alanganin kung hindi sumagot. So sumagot sila as a matter of caution. Pero hindi ibig sabihin niya na hindi na nila pwedeng questionin yung mga issue tulad ng due process, jurisdiction, mga ganon. So, ang malinaw, dahil sinabi nila yan, answer ad cautelam, malamang magpipetisyon yan sa Korte Suprema. Ano ang magiging grounds? Yung mga dating grounds pa rin. Anong grounds yon? Na due process, walang due process, walang jurisdiction, nag-grave abuse of discretion, yung gano'n na naman yan. O ngayon, kapag gano'n na nag-file sa Korte Suprema, mapipigil na ang impeachment? Maganda ang paliwanag diyan ni Congresswoman Beatrix Listro. At yun din yung pinapaliwanag ko nitong nakaraang mga araw. Anong paliwanag ni Congresswoman Beatrix Listro? Hindi naman yan makakaapekto kahit mag-file sila sa Korte Suprema. Maliban na lang kung mag-issue ng TRO. Kasi
Kapag nag-issue ng TRO ang Korte Suprema, ibig sabihin temporary restraining order, restrain. Ibig sabihin pinipigilan ang Kamara na mag-proceed. Huwag niyong ituloy yan. Yun yung ibig sabihin ng temporary restraining order. Kapag nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema, kapag nagpetisyon ang kampo ni Sara, ayon, hindi matutuloy ang impeachment kasi may TRO. O kaya, nakalusot sa Kamara, pagdating sa Senado, naglabas ng TRO ang Korte Suprema, hindi pipigilan, i-restrain ang Senado na mag-proceed. Kaya, sa tingin ko, susundin yan ng ng Senado kasi Korte Suprema na ang nagsabi eh. Kaya lang, tama ba? Tama ba? Hindi, ito Jerry Sel punto. Noong 2025, walang TRO. Walang TRO yon. Ganito ang nangyari noong 2025. Di ba nakalusot sa Kamara yung impeachment complaint February 5. Tapos, final sa Senado February 5. Dapat sana nag-proceed na ang trial. Hindi naman nag-proceed ang trial kasi hindi sinunod ni Chis Escudero. Ang ginawa ng kampo ni Sara, nag-petition sa Korte Suprema, TRO. Pero may prayer for TRO, pero may petition din sila for certiorari. Ganyan naman yan. Ang ibig sabihin ng petition for certiorari, kini-question mo yung legalidad, constitutionality. Gusto mong i-declare na unconstitutional. Yan yung petition for certiorari. Ngayon, ang petition for certiorari, kasabay na dyan, may prayer ka for TRO. Ang ginawa noon ng Korte Suprema, hindi naman grinan yung TRO. Wala. Kaya nga, actually, kung tinuloy ni Chis yung hearing ng Senado noon, February, natapos siguro yung impeachment noon. Kung lalabas, ang nangyari, ang Korte Suprema naglabas ng desisyon July 25. Ang desisyon ng Korte Suprema, unconstitutional yung impeachment. So hindi TRO yun, desisyon na talaga yun. So wala namang linabas na TRO ng Korte Suprema. Ang linabas ng Korte Suprema ay desisyon talaga na unconstitutional daw. July na yon. So dito, kapag nag-file sila Sara ng petition for certiorari with a prayer for temporary restraining order, sa tingin ko hindi igagrant ang TRO na yan. Bakit hindi? Una kasi, ang TRO, ini-issue lang yan ng Korte Suprema kapag napaka-importante na ipatigil mo. Ipatigil mo yan. Sa tingin nyo, dapat ipatigil ng Korte Suprema ang ginagawa ng Kamara? Pangalawa, kung makarating na sa Senado, dapat bang ipatigil ng Korte Suprema yung ginagawa ng Senado? Ay masyadong magiging garapal ang Korte Suprema niyan. Kasi mababiolate na niyan ang separation of powers. Hindi lang yun. Ang power na binigay sa Kamara ay ang Kamara lang ang mayroong exclusive power to initiate impeachment. Ang Senado rin ang may sole power to conduct trial. So ibig sabihin ganun kalinaw, exclusive power na ang Kamara, sole power naman ang Senado, tapos ngayon Korte Suprema ka ipapatigil mo? Ang Korte Suprema magpapatigil lang yan kung may grave abuse of discretion. Ang hirap namang sabihin na may grave abuse of discretion pa ito. Itong ginagawa ngayon ng Kamara na grabe ng proseso ang dinadaanan, abuso pa rin yan ng Kamara. Mahirap yan. Kaya sa tingin ko, hindi maglalabas ng TRO ang Korte Suprema. Ngayon, dahil hindi maglalabas ng TRO ang Korte Suprema, magpuproceed ang niyan. Ibig sabihin, ang Kamara magtutuloy-tuloy yan. Kapag nagtuloy-tuloy ang Kamara, kahit may petition na sa Korte Suprema, wala pa namang desisyon ng Korte Suprema, magpuproceed na yan sa Senado. At ang sabi naman ng Senate, ni Senate President Soto, forthwith magta-trial sila. So hindi na yan mapipigilan ng Korte Suprema kahit mag-TRO. Kasi hindi naman maglalabas ng TRO yan. Grabe na yan kapag nag-TRO pa sila. So ngayon, maglalabas ba ng desisyon ng Korte Suprema sa petition? Yes, pero matagal yan. Baka na naman yan, July or August. By the time na mag-decide sila sa petition, tapos na ang impeachment. Moot and academic na yan. So ibig sabihin, magiging guide na yan sa susunod na impeachment. Kaya wag tayong mag-alala. Ako naniniwala ako hindi mag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema. Kasi pag ginawa nila yan, garapal na yan. Garapal na yan. Mga kabunyog,
Kumbaga, grabe na yan, tama po kayo kapag ginawa pa nila yan. Pero hindi naman bawal na mag-file ng petition for certiorari ang kampo ni Sara. I-entertain din yan ng Korte Suprema, pero hindi yan kaagad-agad madidesisyonan. Ngayon dito tayo sa sinasabing paano kung nakarating sa Senado ang impeachment at pagdating sa Senado bago mag-proceed yung trial, bago mag-start yung trial, nag-resign si Sara. Nangyari na ba yan sa kasaysayan natin? Yes. Nung panahon ni Pinoy, si Merceditas Gutierrez na-impeach sa Kamara. Tapos nandun na yung impeachment sa Senado, mag-i-start na yung trial, nag-resign na lang si Merceditas Gutierrez bilang ombudsman. Pinalitan na siya ni Conchita Carpio Morales. Ganon din si Andres Bautista. Si Andy Bautista, Comelec. Pag upo ni Duterte, pinapa-impeach niya si Andy Bautista. Ngayon, na-impeach na si Andy Bautista sa Kamara, pero nung magsisimula na yung trial sa Senado, nag-resign na rin si Andy Bautista. Pinapalitan na ngayon ng kapalit. So, sa ating kasaysayan, mayroong mga inimpeach na official tulad ni dating ombudsman Merceditas Gutierrez na na-impeach sa Kamara pero nung mag-i-start na ang trial, nag-resign. Ganon din si Bautista. Ngayon, anong mangyayari kung mag-resign bago ang trial? Ang paliwanag dyan ni Congresswoman Beatrix Lustro, kahit mag-resign si Sara bago ang trial, kapag na-impeach na siya, magpo-proceed pa rin ang trial. Bakit? Kasi, ang impeachment, dalawa ang posibleng desisyonan dyan. Removal from office, saka perpetual disqualification from holding public office. Ngayon, kapag nag-resign ka, wala na yung una, yung removal from office. Kasi bakit ka naman i-remove from office? Nag-resign ka na nga. Pero yung pangalawang penalty o na pwede kang ma-disqualify, perpetual disqualification from holding public office, dapat desisyonan pa rin yun. So magpapatuloy pa rin ang trial pero didesisyonan na lang kung i-disqualify. Kasi dapat ang maging desisyon dyan sa impeachment, removal from office, saka perpetual disqualification from holding public office. Pero kung nag-resign na, di wala na yung removal from office. Pero yung perpetual disqualification, didesisyonan pa rin yun. Yan ang paliwanag ni Congresswoman Beatrix Lustro. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kahit mag-resign si Sara, kahit mag-resign, hindi ibig sabihin niya na makakatakbo pa siya sa 2028. Kasi magpapatuloy yung trial at magdidesisyon diyan kung bibigyan ba siya ng perpetual disqualification from holding public office. Okay? So ito na mga kabunyog, mga kababayan. Yan po ang ating discussion ngayong araw matapos yung hearing kanina ng Comelec. So ano na ang hihintayin natin? March 25. Anong mangyayari? Hearing proper. Ano yung hearing proper na yan? Presentation na ng mga evidence at testigo. Yun ang ating extension work, kaya't kailangan itong baguhin. Kaya sa ating panukalang batas, tinatransform natin ang Agriculture Training Institute para maging Bureau of Agriculture and Fisheries Extension Services na may plantilla positions mula sa national office hanggang sa regional, hanggang provincial at municipal levels. Ia-absorb ng nasabing bureau ang LGU employees ng agriculture at ang sweldo nila ay manggagaling sa national government. Magiging provincial level ang extension workers offices at bureau ng Department of Agriculture. Itinataas ang entry pay para sa technical agri at fisheries extension workers, may hazard pay, subsistence allowance, longevity pay, mobility support. In short, ang mensahe natin sa extension workers ay simple, ngunit makapangyarihan. Kayo ay isa sa mga pangunahing tauhan sa kwento ng pagkain ng bansa. Sabi nga ni Secretary Kiko Laurel, kumbaga sa Army, pag walang extension workers ang Department of Agriculture tulad ng hanggang sa grassroots, para siyang isang
army na walang foot soldiers. Kaya paano may papanalo, ika nga, ang pakikipaglaban para sa agrikultura kung walang mga infantry o foot soldiers. Kasama ng mga magsasaka at mangingisda, syempre sila ang main character. Isa sa gusto kong probisyon ng panukalang farmer-to-farmer knowledge sharing. Kinikilala nito ang kaalaman, karanasan at pamumuno ng ating maliliit na magsasaka at mangingisda. Kaya tinuturong nating silang partner o co-teacher. Sa kabuuan, sa pagpapatupad ng batas, nakalaan agad ang 10 bilyong pisong halaga, isang matibay na panimulang puhunan para sa sistematikong pagpapaunlad ng pagsasaka at pangingisda sa bansa. Puhunan para sa pagtaas ng kita kapag magkaroon ng maalam na patnubay tungkol sa binhi, kasanayan sa post-harvest issues at kung ano pang mga usapin. Dahil kapag natulungan mag-organisa ng mga kooperatiba, ang naturang mga basic agribusiness at value adding na ikonekta sa mga programa tulad ng Sagip-Saka at maging sa mga matitinong traders. Bubuti ang farm gate prices, tataas ang kita ng ating mga magsasaka at mga nagpapakain sa atin. Sa puhunan din ito para sa pang-angkop sa climate change. Puhunan din ito. Kapag naturuan ng climate smart agriculture technologies through extension services down to the grassroots, tamang paggamit ng insurance at iba pa, bababa na ang pagkalugi tuwing bagyo, baha, pagkapeste at pagtuyot. Puhunan ito para sa sistematikong pagpapalago ng sistema ng pagkain. Kapag nabuo at napatupad ang isang 10-year roadmap na malakas ang ugnayan sa mga state universities and colleges, LGUs at maging sa private sector, mawawala na ang pagkawatak-watak at tutungo na sa sistemang tutok at maayos. Isasama natin ang CHED dahil 26,000 graduates ng agriculture every year, Mr. President. At kinakailangan matap ito dahil every year din sa senior year ng ating mga OJT, required din silang pumunta sa mga magsakahan. Kaya pag may extension services na bureau, makikipag-ugnayan sa CHED, matatap natin ang ating 26,000 graduates and 26,000 plus mga estudyante na tutulong sa extension workers. Matututukan na ang pangangailangan at suporta ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya Mr. President, ito po ay isa pang structural reform sa Department of Agriculture na kinakailangan nating ayusin. In the end, Mr. President, when I was Food Security Secretary in 2014 and 2015, the country was importing $10 billion worth of agriculture products. Today, 10 years later, we are importing double, $20 billion worth of agriculture products. It is not right. We have to correct, Mr. President, the broken system of agriculture and fisheries in the country. Mahirap pa rin ang ating mga magsasaka. Baon pa sa utang. Puro import pa ang nangyayari sa ating pagkain. Kaya these twin structures, Mr. President, these twin measures that will restructure the Department of Agriculture and Fisheries, Mr. President, I believe is the way forward. With the support of our colleagues and its swift passage, we are on the road to addressing the challenges of agriculture modernization and fisheries modernization in the country. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Senator Pangilinan. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. To allow our colleagues to study the measure, further move to suspend consideration of the same. Consideration of Senate Bill 1991 under Committee Report Number 53 is suspended. Mr. President, I move to transfer calendar of ordinary business to special order. Senate Bill number 70 under Committee Report number 55. I so move, Mr. President. Is there an objection? Hearing none, so transferred. Thank you, Mr. President. To co-sponsor the measure, we'd like to recognize Senator Rodante. Oh, my apologies, Mr. President. I withdraw that motion and move for the reference of business. Is there an objection? Hearing none, approved.
Reference of pieces. Message from the House of Representatives informing the Senate that 16 March 2026 is passed the following House piece, in which it requests the concurrence of the Senate. House Bill number 1006 titled, An Act Establishing an Inspection Office of the Maritime Industry Authority in the Municipality of Nasipit, Province of Agusan del Norte, and appropriating funds therefore. Public Service and Finance. Referred to the Committee on Public Service and Finance. 3492, An Act Increasing the Bed Capacity of the Cotabato Regional The next hearing, which we will be announcing later on, ang gagawin siguro namin doon, we will first determine if the complied with yung form and substance doon po sa mga sa cases. So we will tackle each case one by one. So as of the moment, we already have 9 cases filed, no? Iba-iba po 'yon. Nakadakit, mga complaints, no? Pero iba naman doon, we will the committee will determine kung frivolous or kung meron silang grounds or it's complied with form and substance. So yung unang first hearing after the publication of the rules, we will already determine yun po yung form and substance kung complied with, and then if in case they will transmit the proper notice to the respondent as well. So kung mag-prosper, kung found to have grounds and complied, then that's the only time we will call the respondent, and we will also give the time the respondent to submit yung kanila pong response, no, at doon po sa kanilang complaint. Sir, may we ask about the rules? So, kunwari, may complied with yung form and substance, the senator will be called by the committee, he or she will explain his or her side, o papel lang po, statement lang po ang ibibigay sa inyo? Siguro yung first hearing, we will, as I mentioned, we will determine kung complied with yung form and substance, kung may grounds. Then we will wait for the response, no, nung complainant, then nung respondent. Then we will if kung talagang mag-prosper na meron ngang then we will, that's only on the next hearing we will already call yung pong respondent. Yun yung magiging preliminary inquiry already. So pag nag-prosper and found to be compliant, then we will already have the preliminary inquiry. But for now, sir, you will be giving already copies to the senators na merong ethics complaint. Tama? Notice. Notice. Yes. And the notice bears what, sir? So that they Informing them lang. informing them that they have cases filed against them para makapag-ready sila. And probably yung kung ano yung nature, pero hindi pa yung mismong complaint, no? So that they can prepare. Siguro the committee will still have to convene first and determine kung talagang complied with muna, and there are grounds before we can proceed, no? Kung talagang found to be compliant and may grounds, then that's the only time we will have the preliminary inquiry. Sir, yung sa next hearing po, lahat po nitong 9 cases, sa tingin ninyo, madidiscuss nyo na if sufficient form and substance po lahat? We will be already informing or sending the notices to all. But yung sa first, siguro we will first hear yung pong first case. First case muna. First in, first out, as I mentioned before. In the next meeting, will you be calling the complainants already, sir? Probably, pero siguro we will still siguro we can have them already on standby. Depende kung ano po yung magiging decision ng committee. We will give the committee members the time to review the cases kung talagang complied with and for may grounds, compliance ng form and substance, then siguro the only time we will call the respondent and the complainant pag sa preliminary inquiry proper already. Yung siya
na complaints, siyam na senador din? Or may nagdoble? May nagdoble yata. So, 8 or 7? Ay, probably 6. Yung isa kasi, all senators eh. Hindi rin niya, hindi lahat eh. Hindi specific. So, we have to decide first. Kaya nga ayaw namin i-divulge yung mga pangalan kasi kung hindi naman siya complied with and frivolous, unfair. No? So, kaya that's why I'm hoping that for understanding that we cannot divulge. Kasi kawawa naman yung iba. You say all, sir, 24 senators were... Past and present. Kasi nga po, ano ba issue? Sir, budget? Sir, budget? Confidential. Confidential funds? Hindi. The committee will determine siguro before we call the respondent. We will still, every time we will have a meeting first, and determine first kung talagang sila. Depende na it's the committee who will determine kung may kung meron talagang grounds for the cases to prosper, kung frivolous, kung political ito, man, it will be the committee's discretion. So I'll just be there, of course, as the chair. Ako lang doon, di ba? Will preside over, but I will get of course, as always, it's the committee members who will decide. Sir, so to clarify, pag tingin ninyo frivolous, hindi nyo na pasasagot? Of course, definitely, and we will not anymore. Siguro we don't have to inform the public kung sino po yung complainant kasi unfair naman, no? Kasi kung talagang frivolous siya at wala namang grounds talaga. That's why we do not want to kasi siguro the only time we will inform everyone of yung pong magiging respondent pag nagkaroon na ng preliminary inquiry kung talaga nag-prosper. Sir, clarification, dun sa all senators na sinabi niyo past and present, ito ba yung mga members ng 19th Congress o kasama yung bagong members ng 20th Congress? Both past and present kayo. So 19, 20, sinama nila lahat eh. Sobra 24. Opo. Kaya nga we'll see kung siya, kung merong Sir, kaya nga yun medyo obvious naman siya kasi hindi targeted or hindi specific eh. Sir, just to be sure yung next hearing nyo, sir, para dun sa form and substance, Yes. wala pa kayong invited na senator at complainant? Wala pa, and then we will give the chance for the respondent to submit yung kanya pong preliminary, of course, yung kanya pong defense or hindi pa naman defense but preliminary response to the complaint, and then Kailan yan, sir? Para dito sa next meeting? we will see kung we are given the authority to have a hearing even during the break, so we'll get the consensus of the members when they are here kasi baka mamaya magbiyahe sila. So, lang naman kami, 7, no? So, we'll get the consensus kung kailan yung common date that they are available. Pero sir, dun sa next meeting nyo for form and substance, meron na po dapat na isubmit na preliminary response yung senador o wala pa naman? Wala pa. Sir, pag nagpasa po ng response, pwedeng hanggang dun na lang na hindi na magpo-proceed pa to i-hearing? Yes, it will be determined by the committee members kung kailangan pa mag-proceed because Based din po sa response. Probably based on the response, and kung halimbawa mayroong ongoing same issue, may case with other bodies or courts or whatever, then probably those can be used as a basis of the committee whether to proceed or not. So kung mayroong ongoing case, halimbawa, it will make it more easier for us kasi meron ng ongoing case. So it can be a basis for us to proceed or not with the preliminary inquiry. Sir, since finalized na yung rules, napag-usapan na po ba kung paano yung no work, no pay sa mga senador? That we have to amend the rules itself kasi wala po sa rules ng Senate yung po tungkol sa no work, no pay. So kung inaano yung specific senator that is absent, we have to, before we can act on the complaint against him
or her, we have to amend the rules again about it. No? Kasi you cannot find that particular any provision on no work, no pay in any of our rules. So, yun ang magiging mahaba. Senate at saka ethics. Yes. Sir, Yeah. ipopost nyo ba yung amendment ngayon? Or is anybody in the Senate pursuing that amendment? Probably we can, if any member would propose that the rules be amended or proposed inclusion of such provision, yung no work, no pay, then we can make the necessary amendment. Kasi outright, kung itutuloy namin yan, the case will be dismissed. Kaya nga, wala kasi sa rules